Sinabi ni PBBM, ma'am, na natatakot siya na baka mawala yung kanyang legacy at makalimutan. Ang unang nakalimot yata sa legacy yung nag-budget eh. Alam mo yung legacy yan, ako, kung tatanungin, ang legacy niya, political demolition. It's all politics. This is the administration that I have seen really ruining institutions because of politics. And that has to stop. Opo. Bago lang tayo doon sa ma'am, sa impeachment versus VP Sara dito sa Kamara. Naglabas po ngayon ng kautusan din ang office ang Supreme Court, no? Naghumiling kasi naman, nagpetition kasi itong grupo ni dating Speaker Pantaleon na Alvarez, writ of mandamus directing President Marcos Jr. to submit himself to physical and mental examination, including a hair follicle drug test. The petition also seeks to direct the President to disclose and publish the medical report indicating the results of the examination, including medical and clinical confirmation of physical and medical fitness to discharge the powers of duties of the presidency. Ngayon ay binibigyan sila ng 10 days para magpaliwanag o makuha yung kanilang panig ang pisina ng Pangulo. At ba natutuwa ako dyan sa desisyon ng Supreme Court, binabayan ngayon. Siguro wala na tayong yung huling takbuhan talaga natin ang Korte Suprema. Mabagal silang umakto, kung minsan panis na yung issue. Pero pag titingnan mo, kung minsan tumatama yung timing nila na hindi naman pinaplano. Katulad niyan, pinag-usapan niya nung nawala si Presidente, nung may mga talks na may sakit, nanghihina, tapos nakita natin, all of a sudden, nagcha-challenge kahit kanino, nag-jumping jack, nagtatakbo. Siguro, hindi siguro, obligasyon ng Pangulo na ihayag ano ba talaga ang true state ng iyong kalusugan. Natutuwa ako na sama dyan yung hair follicle test kasi it's about time. Parati kong sinasabi noon pa man hanggang ngayon, kung mahal mo ang Pilipinas, Mr. Marcos Jr., you will do those things because rarely has Marcos received a 31 million mandate. Respect the mandate and do what needs to be done. Pero ang ginawa ng Malacanang Prof, hinugot nila yung mga unang pahayag ng dating administrasyon. Kasi minsan na rin kinwestiyon po ng isang abogado ba yun, sa Korte Suprema, yung patungkol sa kalusugan ng Pangulo. Pero sa pagkakalam ko, sa desisyon ng Korte Suprema, sinasabi na doon na nagla-live pa nga daily, every night yata yung Talk to the People, nagla-live ang Pangulo. Ito naman, bihira lang natin makita talaga ng naka-live. Siya pa yung nangunguna mismo sa pagmi-meeting. Parang siya pa nga yung nagpe-preside talaga, Prof. Alam mo yung siguro yung sinasabi mo yung tagapagsalita. Yung tagapagsalita hindi ko maintindihan. Maging para sa kanila to blame Duterte. Maghahanap ng mag-test ka o bakit tong dating administrasyon hindi naman ginawa. So it doesn't answer the issue. It just deflects the issue. And siguro tama-tama na yung pambabastos sa Pilipino. Hindi naman mga tanga ang Pilipino. Ang gusto lamang nila yung stability ng polisiya at gusto rin naman nila na pag sila'y nagising ng umaga, may presidente. At kung walang presidente, yung constitutional successor ang dapat sumunod. Opo, dito na tayo sa huling topic po, Prof, sa pagdinig sa naabutan nyo po na impeachment hearing. Ano po yung mahalagang punto kung meron man, mahalagang punto po doon sa hearing po? Kasi una pa lang, meron ng mga sinabi itong si Congresswoman Jervil Luistro na kung papakinggan mo, meron na talaga silang desisyon na dapat ma-impeach. Pero bakit pinapatagal? Yan yung tanong ng mga supporter ni VP Sara. Alam mo, kaya nga ang parati kong sinasabi, isulat nyo na yung articles of impeachment. Kung sa tingin nyo, meron kayong evidence. Kasi yung nangyari ngayong itong umaga, nagsimula sila sa
sa SALN. Yung SALN, kung titingnan mo for the past 20 years, to prove unexplained wealth is not correct. Kasi ang SALN is just a recording of all the assets and liabilities. When you deduct that, that is the net worth. Okay? Yung net worth is a good gauge of tumaas ba ang income mo, or meron ka bang explanation kung ba't mataas ang cash on hand, cash on bank. Nakita naman natin maraming negosyo. Yung negosyo ba yun kumikita o hindi? Bukas pa yon o hindi? 'Di ba? Kailangan tingnan yon, hindi porke nasa papeles ang verdict na guilty, no? Yung sinabi ng isang kongresista dahil walang cash on hand at cash on bank doon sa last 2 or 3 years of SALN, ang sabi niya, di wow, yun ang record Why will you question the record? Ang dapat gawin nila is variance analysis sila at tanungin, hindi naman nila makukuha ang sagot dyan kasi walang corroborating sa SALN. Ang SALN, ang tanging respondent lamang ang makakapag-explain yan. Punta tayo dun sa AMLA. Are numbers determinant of guilt? Certainly not. Kasi meron diyang dalawang bagay na linabas, yung tinatawag na there are two kinds of in and out of your depository account, no? Let me check that. There is the nasan ba yun? There is the innuendo that hold on that is there is an innuendo that the 677 billion represents the aggregate bank transactions over 20 years. When you say 677 billion, that is composed of deposits, withdrawals, transfer. Many are recorded multiple times as funds move. 'Di ba? Tapos meron rin sinabi sila diyan na ang gross transaction volume is not equivalent to net worth, is not equivalent to ill-gotten. Kailangan ma-establish yan kasi yung meron tinatawag na CTR at STR, yung speculative transactions. Yung speculative, yun yung money laundering. Yung CTR, yun yung pagpasok at paglabas ng transaction. Pag ikaw ay mahigit na 500, pag 500 and above, bebelong ka doon sa CTR. At tinatanong saan ito nanggaling, etc., etc. So, the numbers may be there, the numbers may be correct, but it certainly does not justify an finding of guilt na illegal wealth, no? Marami pang dadaanan yan kasi kung natatandaan mo yung kailangan mapagbangga, ilan ba dyan ang incoming, ilan dyan ang outgoing, ano ang total. Kasi hindi mo yan makikita by mere presentation of the matrix na yun ang ginawa. Tapos yung kay Senator Trillanes, parang narinig ko na yun from the time ni PRRD yung tungkol dun sa magnetic may magnetic scale siya na pagpasok ng Shabu. Naalaala niyo yung gusto pa niyang paghubarin si Congressman Pulong at saka si Juan Scarpio dahil meron daw eagle at those things. To even give a slot to Sonny Trillanes whose name is not in the complaint as evidence, I don't understand what this House Justice Committee is doing. So, ang akin, yung today, oo, na-shock. Ako mismo, na-shock rin. Doon sa amount na pasok-labas, pasok-labas. Doon sa SALN, pwede mong i-explain yan. Doon sa AMLA,
na minomonitor sila since 2017, I think. Uh, Kasi na-flag. It has to be explained clearly. And certainly that new executive director was not explaining it clearly. So we just have to, if that has to go on trial, that is the circumstance where we find ourselves in, kasi it was allowed by the Committee on Justice. Now, pag natapos lahat itong kung anong presentation pa meron sila at nag-decide na mag-articles of impeachment, doon natin makikita meron bang 106 votes. Yun ay hindi rin natin inaalis ang karapatan ni Vice Presidente Duterte na elevate sa Supreme Court yung mga na-unearthed na data and erroneous conclusion by the Committee on Justice. Opo, pati nga yung transaction parang pinamumukha nila na ang daming transaction pero saglit lang kung i-check siguro yung mga transaction ng mga ano diyan sa kamera baka same din yung mga tapos Oo. inaccumulate lahat ng mga pumasok. Pero alam mo Lumabas. maganda yan. Just like the impeachment case ni Chief Justice Corona, there is now a new way of checking the salin of all elected officials. Imagine, ako sa Kongreso, by the end of the term of every congressional leader, they should be able to show their salin. Kung kunyari, nag-serve ka ng 9 years sa House of Representatives, ano ang salin mo nung beginning, ano ang salin mo nung dulo? Hindi ba ganyan ang ginagawa nila kay Sara, kay Vice President Duterte? Kung ikaw ay senador, ano ang salin mo ng first term mo, ng 1 year, at on the 12th year? Kasi logic will dictate, tumataas talaga ang income ng tao. Kahit nga ordinaryong kagawad ng tumataas. Opo, tumataas nga yung gasolina natin at saka diesel pati yung sa inflation natin, no? Pero suma total po, Prof, no? Napansin nyo ba na may similarity, nabanggit mo na ito kanina, nung panahon na kine-question din nila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, which is tumatakbo pa siya noon. Naalala nyo po, may nagdeposito daw sa bangko, di ba? Si Sendanya, nagdeposito, nagdala ng sandamakmak na mga papel during sa mga hearing, at yung sa AMLAC, ang dami, pati sa mga bank accounts, parang same ang kanilang ginawa dati tsaka ngayon. Patuloy pa rin ang ginagawa. Balita ko, just kaninang umaga yata, may isang kongresista na naghulog rin ng almost 500 pesos. So, let's see if there is a trial, certainly the Vice President can respond to these things. Tsaka yung punto ni Congressman Marcoleta, ma'am, na yung SALN na yun, hindi pala nakalapkit doon sa original na complaint at doon lang nalaman kaya nabanggit niya fishing expedition para makakuha lang ng mga Yes. dokumento. Lahat itong ginagawa is fishing. Kasi pag tiningnan mo, maling-mali sila nung nag-decide sila na may form and substance. Yung form madali, yung substance wala. Both nila maghanap ng evidence, ilalakip na yun. Kasi susulat na naman sila ng art of impeachment, dun magbobotohan ang plenaryo tungkol doon. Ang problema yata nila, meron sa Article 11 session days voted upon and transmitted to the Senate. Session days. They are doing the hearings during recess. Alam ko may resolution sila allowing the House Committee on Justice to do the hearings, pero ang resolution ba can amend a provision in the Constitution? That is another issue that they need to wrangle with.
Opo, baka yung sa mga ginagawa nila kung balikan sila, hindi din sila papayag, siguro. Pero kung pag-uusapan yung laki ng pera, maraming nakita rin ang, Supreme Court doon sa budgeting 'no, maraming ano at, dito nga sa mga alegasyon ng mga lumabas, dito sa korapsyon, marami din. Mas malaki ng dihamak, barya lang ata kung ito maituturing kung ibabangga dito sa sinasabi nilang, ginamit daw ng ni Vice President Sara Duterte. Pero wala na tayong oras, Prof. Siguro bilang panghuli, ano na lang po yung dapat na tandaan ng ating mga kababayan sa gitna po nitong mga kaganapan sa ating bansa ngayon na meron pang krisis? Patuloy na katulad ng sinabi ko sa inyo dati, patuloy kayong magsubaybay, patuloy niyong alamin ang mga tunay na issues, hindi lamang yung kung anong linalabas. At patuloy po tayong tulungan natin ang bansa natin na malaman ang katotohanan. Marami nang humuhusga na ako daw ay fake news peddler. Kung ako'y fake news peddler, matagal na akong wala sa Facebook, matagal na akong wala sa social media, at siguro wala kayong respeto dahil si SMNI, patuloy pa rin naman akong kinakausap. So, ako po, huwag tayong paghinaan ng loob, at tumayo po tayo para sa bansa natin. Prof, marami